And now let's get more insights from Dr. Jose Rene De Grano, President of the Private Hospitals Association of the Philippines. He joins us now to give us updates from the other side of the fence. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Gretchen, at kay Asek Albert. Good morning. Okay, oo. Dr. De Grano, unang-una alam natin na pagdating po dito sa zero balance bidding policy, isa ito sa mga talagang pinalakpakan ng mga Pilipino noong SONA. Pero pagdating naman sa mga private hospitals, meron po ba tayong aasahan? Ito po ba ay sa DOH hospitals lamang? Usually po, yung sinabi po ng ating Pangulo ay siyempre DOH hospitals. Pero kami nga po, sa akin lang sarili, palagi ko dapat lahat na government facilities, zero yan, zero balance, billing, NBB dapat lahat yan. Ngayon, on part of the private hospitals naman po, meron tayong tinatawag na 10% na supposedly basic accommodation. Diyan po, inuubos na po namin halos lahat yan kung ano man ang kayang ibayad ng PhilHealth. At usually man po, nakakapasok halos lahat yan ang mga payables ng PhilHealth. Ibig sabihin, nakukover po ng PhilHealth yan. So halos wala na rin pong babayaran yung mga pasyente natin. Oo, pero paano po pag may lumapit po sa isang private hospital at wala po siyang pambayad? Ano pong proseso ng mga private hospital natin? As long as may available pa pong space, okay naman po yan. Siyempre, pag emergency po, kahit po sabihin nila, hindi naman po tinatanong kung may pambayad. No? Pag emergency po, a-admitin po natin lagi yan. Tinitingnan po lagi natin. Pero pag wala pong pambayad, what happens? No? Apart from the PhilHealth coverage, what happens to the excess? Kung kailangan po nating i-admit siya and then covered naman siya ng PhilHealth, ay di okay naman po yan. Kung may out of pocket po sila sometimes, so usually ginagamit po nila yung mga galing po sa PCSO, galing po sa iba-ibang mga officials. And then of course, the MAIP fund, ginagamit din po nila yung guarantee letters. Opo. Okay. So yun po yung parang pinaka-pamamaraan parang to find your own sponsors dito sa ating mga private hospitals. Kamusta na po yung mga hospitals po natin sa Batangas? Yung po ba ay naayos na? Nabayaran na po ba yung mga hospital doon? Last time po kami nakipag-usap sa region ay naayos na po nila. May konti lang po sigurong hindi na naibibigay pa kasi may mga inaayos pa po nila ang kanilang mga documents. So, po. Oo. Okay. So it's really the clerical work that has to be solved here. Yung po ba ang nakikita po ninyong nagpapadelay? So far po, gano'n na nangyayari. No? Pero konti na lang po yan. Kasi yung majority po ng aming hiniling noon na mabayaran kaagad, majority po, siguro mga more than 70 or 80% na ibigay na po. Okay, balikan lang po din natin itong programa para sa mga indigents. No? Kung ako po ay isang indigent, how would you treat me? And ano po yung pwede kong applyan ng mga pondo kung sakasakaling yung aking care ay sa private hospital ko lamang makukuha? Well, as long as available pa po yung space na tatanggapin naman po kayo, and then you can make use of your PhilHealth po, yung mga iba-ibang mga guarantee letters na galing sa PCSO, sa PAGCOR, etc. And then kung may mga guarantee letters din pong galing sa mga politiko, tinatanggap din po yan ng mga private hospitals para po at least mawala na po yung tinatawag nating out of pocket ng ating mga indigent patients. So, oo, pero paano kung wala pong guarantee letter? Parang naalala ko po, sabi po ni Asik Domingo, hindi na kailangan itong guarantee letter. We've done away with it. Ay, sana po yung gano'n, madali may lang. Counter na daw may counter na daw sa ospital kung saan pwede pumunta para yung officer doon, yun ang pipirma to guarantee you. As long as meron pong nakalagay po yan doon sa memorandum of agreement between the private hospitals at saka yung regional office po ng Department of Health. Kung ganun lang po kadali, mas maganda po yung ganon. Pero sa ngayon, wala pa siya sa MOA.
waiving this guarantee Nakalagay po letters? kasi kailangan may mga documents na kailangang approve din ng region, and then i-check po yan ng tinatawag natin social service, and then yun po, once maayos naman po yun ng social service na totoo po na meron silang gano'n na inokay na po ng opisina, ay yun po itatanggapin na ng ating mga pribadong hospitals. And usually, how long does it take to do these background checks? Mabilis lang po yan. Within 24, 48 hours usually, except pagka weekend siguro at holidays na walang opisina sila, mabilis lang po yan. Once masubmit naman po yan, i-verify lang na kung totoo ba yung papers, and then ayos na po yan. Dideduct na po agad yan sa kanilang bill. Okay, going away from the status of the Batangas hospitals, kamusta naman po yung ibang private hospitals natin? Settled naman po, nababayaran naman po ng tama at sa tamang oras? Palagay ko naman po kasi hindi sila nagko-complain so far, So, Meron all po good. ibang siguro pa ilang hospital, sabi nila temporarily in-stop muna nila kasi na-delay yung payments. But then eventually bumalik na rin po ulit sila sa pagtanggap ng GL po natin. Okay. And as a final question, you heard the fourth SONA of the President. Were you happy with the way he tackled health? And what mechanisms do you think can be put in place to ensure that both government and private hospitals can share healthcare responsibilities equitably? Sana naman po ay tama po yung ibinigay ng ating Pangulo, at kami naman po naniniwala na through our direct negotiation at saka aming pakikipagtungo with the Department of Health at PhilHealth sa kasalukuyan po, maganda po ang aming relasyon. So sa tingin po namin ay maganda right now ang direksyon na pinapatunguhan ng ating Pangulo. Okay, maraming salamat po sa inyong mga updates. Good to know that everything is being settled as time passes. We have Dr. Jose Rene De Grano, President of the Private Hospitals Association of the Philippines. Thank you po.